Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong niya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbayad ang mga mamamayan. Gayon paman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mauhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kilala natin si Jesus Nazareno bilang isang taong may paninindigan, matapang, buo ang loob, hindi lumalayo, umaatras sa katotohanan. Ngunit sa tagpo ngayong ebanghelyong ito, makikita natin ng kahit papaano ay kakaibang Jesus Nazareno. Ang tagpong ito ay tungkol sa buwis sa templo. Tinanong si Pedro ng mga taga-templo, nagbabayad ba yung guro mo, si Jesus? At ikaw? At nang bumalik si Pedro kay Jesus upang tanungin siya, magbabayad ba tayo ng buwis sa templo? Napansin niyo yung ginawang halimbawa ni Jesus na yung mamamayan ba ay nagbabayad sa hari o ang dayuhan? At sabi nga ni Pedro, yung dayuhan lang. Yung mamamayan, hindi kailangan magbayad ng buwis. Alalaong bagay sinasabi ni Jesus, siya sa katunayan bilang anak ng Diyos ay higit pa sa mamamayan ng templo. Sa makatuwid, hindi niya kailangang magbayad ng buwis sa templo. Pero nasabi ni Jesus Nazareno, para hindi na sila may masabi sa atin, para wala na silang masabi sa atin, pumaron ka sa lawa, manghuli ka ng isda, makakakuha ka ng pera, pambayad sa buwis. Sa makatuwid, bagamat hindi kailangan, pinalampas na lang ni Jesus.
Sige na nga, magbayad na tayo sa templo. Siya na yung anak ng Diyos. Higit pa sa mamamayan. Pero hinayaan niya. Dito makikita natin, mga kapatid, ang isang napakasimpleng aral sa buhay. May mga bagay din naman, lalo na yung mga maliliit lang na bagay, pwede nang palampasin. Hindi na kailangang palakihin pa. Hindi mo na kailangang ubusin ang lakas mo at makipaglaban ka pa. Kahit si Jesus, nakita natin, itong bagay na ito, hindi siya nakipagdikdikan hanggang huli. Pero may mga bagay naman na napakahalaga, dapat naman kahit ano mangyari, panindigan mo. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung pinaninindigan natin at ano ba yung pinalalampas na lang natin na hindi naman talaga makakaapekto sa ating kaligtasan, sa ating prinsipyo. Ang nakalulungkot, mga kapatid, yung mga maliliit na bagay, minsan, yun ang pinalalaki natin. Minsan, ulam lang, pinag-awayan na ng buong pamilya. Yung isusuot mo lang, yun na ang napakalaking issue. Minsan nga, dito sa simbahan, no? Pagtatalunan pa, kandila. Pagtatalunan pa, kulay ng uniforme. Pagtatalunan pa, saan uupo? Mga bagay na napakaliliit, pero minsan, pinalalaki natin. At ang mas nakakalungkot, yung mga malalaking bagay, yung mga importanteng bagay, yun yung binabaliwala natin. Nakikita na natin, nagsisinungaling, hinahayaan lang natin, nagmumura, inaalipusta ang Diyos, binabaliwala ang katapatan, yun ang pinapalampas natin. Ipagdasal natin na makita natin kung ano ang mahalaga sa lahat. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin, ipinapaalala kay Moises ang pagkatakot sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, na siya ang Panginoon ng lahat, na siya ang Panginoon na nagsalba sa kanila sa Ehipsyo. Iyon ang mahalaga. Kaya yung mga Pariseo nung bandang huli, iyon ang nakaligtaan. Mas mahalaga sa kanila yung maghugas ng kamay, yung itsura ng mukha. Nakaligtaan nila kung anong mas mahalaga. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Maximiliano Kolbe, isang martir na pari sa Poland. Siya'y nakulong dun sa Auschwitz nung panahon Hitler, nung inuusig at nilupig ang mga Hudyo, maging ang mga Katoliko. At doon daw sa kulungan may tumakas. At dahil sa galit nung commander ng concentration camp, sabi niya, hanggat hindi na ibabalik yung tumakas, magpapapatay tayo dito ng 10 preso. At namili lang sino yung papatayin. Hindi napili si San Maximiliano. Ang pinili yung isang tao. At nung gabi na bago siya mamatay, no, tuturukan sila nung injection na lason. Narinig ni San Maximiliano, iyak ng iyak yung taong papatayin kinabukasan. At ang sinasabi niya, papaano na ako? May pamilya pa ako. Maliliit pa yung anak ko.
Kaya kinabukasan, lumapit si San Maximiliano Kolbe dun sa mga sundalo at sabi niya, huwag niyo siyang patayin. May mga anak pa siya, may pamilya pa siya. Ako na lang, pari ako, wala akong asawa, wala akong anak, mag-isa lang ako sa buhay. Ako na lang ang patayin ninyo. Huwag na siya. Alam ni San Maximiliano, ano ang dapat ipaglaban, ano ang dapat panindigan, ano ang mas mahalaga sa buhay. Hindi ba't sabi ni Jesus Nazareno, wala nang hihigit pang pag-ibig ang ialay mo ang buhay mo para sa kapwa mo. Kaya nga ngayong araw na ito, itinatanghal natin si San Maximiliano sapagkat alam niya kung ano ang mahalaga sa buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito, patuloy natin tanungin ang sarili natin. Yung mga maliliit na bagay ba, yun ba ang pinapalaki natin? Yun ba ang umuubos ng oras natin? Yun pa ba ang pinag-aawayan natin? O baka yung mga malalaking bagay naman ang siyang binabaliwala natin. Hilingin natin kay Jesus Nazareno, katulad niya, ang karunungan na malaman, katulad ni San Maximiliano Kolbe, kung ano ang mas dapat ipaglaban, panindigan sa buhay, kung ano ang pinaka-importante sa buhay.